Sa iba pang balita, lalong pinagtibay ng Pilipinas ang proteksyon ng overseas Filipino workers na maghahanap buhay sa bansang Qatar. Sa makasaysayang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, magkakaroon ng unified na kontrata ang lahat ng OFW upang tiyakin ang kanilang maayos at patas na kapakanan. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Isang makasaysayang kasunduan na nabuo sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Qatar na nakasentro sa proteksyon at kapakanan ng bawat overseas Filipino worker o OFW roon. Ito ay sa bisa na napagkasundo ang unified contract sa pagitan ng Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak at sa Labor Minister ng State of Qatar. Sa ilalim ng kasunduan, pag-iisahin na lamang ang kontrata para sa lahat ng Pinoy workers upang masiguro ang kanilang proteksyon at tamang pagtrato sa kanilang mga trabaho. Nakasaad dito ang terms and conditions na parehong kinikilala ng dalawang bansa, kabilang ang tamang pasahod at accessible sa justice system kung sakali may mangyari sa mga Pinoy worker. Pero ngayon talaga nagkaroon ng unified contract. Ibig sabihin, iwas na sa substitution ng contract. Isang contract na lang ang tatanawin ng Qatari at Philippine sides. At ito yung pagpapatalaga ng terms and conditions employment, makataong pagtrato sa ating mga OFW kasambahay. May annual leave, may weekly rest day, may rest period kada araw, may akma o sapat na sweldo, at merong access to justice o complaints mechanism kapag may nangyari sa samaang palad kung nagka-problema yung ating OFW. Sa tala ng DMW, aabot sa lagpas 250,000 na Pinoy workers ang nagtatrabaho ngayon sa Qatar, mas mataas kumpara sa higit 150,000 noong 2024. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na ligtas sa mga Pilipino sa Qatar matapos ang naganap na Israeli strike sa lugar na malapit sa Philippine Embassy sa Doha. Nangyari yung strike ng Israeli forces sa Hamas sa Doha. The area, the building is about 300 to 400 meters away from our embassy. But everybody is safe. Wala namang nasaktan o na-damage na property. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nang dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa Gaza, siksika na ang mga camp refugee sa Gaza na siya namang nagre-resulta sa pagkamatay dahil sa malnutrisyon. Dahil dito napipilitan na silang bumalik sa kanilang lugar kahit pa ito'y sakop na ng war zone. Habang mayroon ng person of interest ang mga otoridad sa Amerika sa posibleng gunman na pumatay kay Charlie Kirk. Ang mga detalye tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza, nang dahil sa mga overcrowded coastal encampment, napipilitan na ngayon umano ang mga Gazan citizen na bumalik sa mga war zone kung saan talamak ang mga pagsabog. Sa ulat ng ilang aid agencies, ito'y resulta ng kakulangan ng supply ng pagkain at suporta na nagdudulot ng matinding kagutuman sa mga refugee camp. Sa huling tala ng Palestinian Health Ministry nitong Agosto, tinatayang nasa higit 400 katao nang nasawi dahil sa malnutrisyon, kabilang na ang 141 mga bata. Habang ayon naman sa United Nations Children's Fund o UNICEF, kinakailangan pa ng mas maraming tent, pagkain at supply ng tubig para sa libo-libong displaced Gazan citizens. Samantala sa iba pang balita, mayroon ng person of interest ang mga otoridad sa hinihinalang gunman na pumatay kay US right-wing activist at influencer na si Charlie Kirk. Isiniwalat sa publiko ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang ilang nakunang litrato mula sa CCTV ng lalaking posibleng bumaril kay Charlie na nakitang umaakyat sa isang building habang nagaganap ang event. Ngunit hindi pa rin kinukumpirma ng FBI na siya na nga ang posibleng suspect, ngunit match raw umuno ito sa kanilang mga natatanggap na lead kung saan maaaring politically motivated ang naturang pagpatay. Ayon naman kay US President Donald Trump, malaki na ang naging progreso ng mga otoridad sa investigasyon at handa rin daw umuno itong ilahad sa publiko kapag nakumpirma na ang mga detalye. At yan naman nakalap nating balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.